Maraming pasahero ang naperwisyo sa tigil operasyon ng ilang pampublikong bus mula Cavite at Batangas patungong Maynila. Kinundin na naman ng MMDA ang hakbang ng ilang bus operator para tuligsain ang operasyon ng Southwest Interim Provincial Terminal. Mula sa Parañaque City, may ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve? Rafi, bahagyan nabalot ng tensyon itong Southwest Provincial Integrated Bus Terminal matapos magtigil pasada yung ilan sa mga bus na biyaheng Cavite at nagsagawa pa ng noise barrage. Ilang minuto pa lamang, Rafi, bago tayo sumihimpapawid ay sama-sama at sabay-sabay na nagsagawa ng noise barrage itong mga driver ng bus at karamihan nga sa kanila, Rafi, ay hindi na raw makatiis doon sa anilay pahirap na sistema na kanilang dinaranas sa mga nakalipas na linggo. Dahil nga sa lakas, Rafi, nung noise barrage, nung sabay-sabay na pagbusina, marami doon sa mga nakita natin kanina na mga pasahero, napatakip na lamang ng tenga sapagkat hindi nga nila matiis yung lakas nung ingay nung busina habang sila'y nasa loob ng sasakyan. Yung iba nga yan, gaya ng inyong nakikita, ay talagang nagsialisa na lang at lumipat ng kanilang pwesto dahil halos lahat ng mga bus ay nakiisa dito sa noise barrage na ito at tumagal ang pagbusina na yan ng ilang ding minuto. At habang isinasagawa yung pagbusina na yan, Rafi, ay may isang lalaki na nakilala natin sa pangalang Ramon Ibis, na siya namang inaresto ng pulis sapagkat ang sabi nga sa atin kanina ni Police Senior Inspector Nelson Padawan ay siya raw yung nag-instigate o yung nagpasimuno ng sabay-sabay na pagbusina ng mga driver. Ang ginawa dito, kaya yan, nakikita nyo sa ating mga screen, ang sinasabi naman itong si Ramon Ibis ay sinasabihan na raw na tumahimik at hindi niya hinihikayat yung mga bus driver na mag-ingay at magbusina. Pero ang ginawa pa rin sa kanya ng mga otoridad ay dinala siya sa Police Community Precinct number 13 at katabi lamang yan ng mismong terminal dito at posible nga raw siyang sampahan ng kasong alarm and scandal. Ang sabi sa atin, Rafi, ng mga nakausap natin mga bus driver kanina ay kung dati raw, kung nasa 5 beses sila nakakabiyahe sa loob ng isang araw, ay ngayon nasa 2 na lamang daw dahil ang binigay nilang example sa atin kung ang kanilang biyahe dati, kung nakakarating sila sa terminal ng alas 5 ng umaga, ngayon ay nakakaalis daw sila dito sa terminal dahil sa haba ng pila ng alas 12 na ng tanghali. Marami raw sa kanila ay nagugutom na kaya't nakiisa sila dito nga sa sabay-sabay na pagbusina. Kanina, Rafi, bandang alas 9 ng umaga ay nagsagawa rin ng tigil pasada yung ilang mga bus drivers naman na biyaheng tansa. At marami nga sa mga commuter ang naperwisyo gawa ng wala silang masakyang bus. Merong mga inantabay dito na mga truck ang MMDA. Meron din nga mga bus na nagbigay ng libreng sakay para dun sa mga walang nasakyan kanina. Nandito rin yung mga tauhan ng MMDA, yung ESCOG nila, para kung sakasakaling magkaroon ng kaguluhan o ipagpatuloy yung pagpoprotesta rito ay nakahanda silang papanatilihin ang kapayapaan. Sinubukan natin na kausapin yung mga opisyal ng MMDA na nandito ngayon sa terminal, pero kapatikom yung kanilang bibig, pero may inilabas na raw na pahayag itong si MMDA Chairman Tolentino at kinalulungkot nga raw nila yung itong unlawful na tinawag ni Chairman Tolentino na kilos ng mga operator o ng mga bus driver na rin sa kanilang pagtitigil pasada. Rafi. So Steve, kung paniniwalaan yung mga driver dyan sa kanilang reklamo, taliwas ito sa sinasabi ng MMDA na bibilis yung turnaround ng mga bus at mas dadami yung kanilang biyahe dahil sinasabi nila masyado mahaba yung pila. Yun nga ang sinasabi sa atin kanina ng mga driver na nakausap natin. Kumbaga marami nga raw sa kanila halos yung kanilang kinikita talagang natapyasan ng kalahati. Nasubukan na raw nila ito sa loob ng ilang linggo pero ganito pa rin yung sistema. Hindi na nga raw sila makontento dahil o hindi na nga raw sila mapayapa yung kanilang kalooban dahil gawa nga ng napakaliit daw ng kanilang kita. Kanina, Rafi, doon sa likod, yung sa staging area, merong mga bus doon na hinold at hindi na sana pababiyahihin. Pero ang nakuha nating impormasyon sa ngayon ay yung iba sa mga driver babiyahe na lamang daw ulit dahil yung iba nga ay napagsabihan na posible rin silang makasuhan ng LTFRB dahil sa ginawa nilang bigla ang tigil pasada, Rafi. Pero Steve, kumpirmado nga ba na masyadong mahaba yung pila para sa turnaround itong mga bus na ito? Dito sa likod, Rafi, nakita natin medyo mahaba-haba talaga yung pila kasi dito sa loob ng terminal, pag baba ng mga pasahero at dito sa staging area, iikot muna yung mga bus
papasok doon sa staging area sa likuran, saka pa lamang sila kukuha ng kanilang dispatch slip at mag-aantay sila ng kanilang turn para sila ay makabiyahe. Ang sinasabi nga nila, mga inaabot daw sila ng 2 hanggang 3 oras. Material time daw para sa kanila yan dahil imbes na yung oras na yan, nakakapagsakay na sila ng pasahero, nakatunga nga sila at naghihintay, Rafi. Okay, maraming salamat, Steve Dailisan.